Good morning! Muli ang iyong likod, Ms. Horizon Chaser. Para sa makabuluhan at pakatotohanan ng mga balita, narito po tayo ngayon sa Vailef Hotel Intramuros, Manila, na kung saan ay magkakaroon dito ng launching para sa media guide on HIV reporting ay nagsama-sama ang may advocates para sa sakit na AIDS at HIV, ang Samahang UniAIDS at ang TLFR at ang ACHIVE. Ito nga ay part ng commemoration ng World AIDS Day. At ito ay pinangunahan ng ating mga komunidad at ang population ng buong mundo. Kaya yung grupo ay maglalabas din ng mga videos, stories para doon sa communities at mga part nitong Visibility is Key campaign. Kaya alamin natin ang buong detalye at pakinggan yung mga na-interview natin ng mga panauhin at kung ano pa ang dapat nating itinda sa ating kaisipan, mga kapwa mamamahayag sa pamamaraan ng ating pagre-report para dito sa ating mga kababayan na may sakit na nga na HIV at ang AIDS. Kaya paano natin sila matulungan? Tayo ay iisa na makipagtulungan para masugpo pa or bumaba ang bilang ng pagtaas ng may sakit na HIV dito sa ating bansa. Alright, so narito ang buong detalye ng ating mga balita. Morning, Doc. Bigyan mo po kami ng highlights para dito sa ginawa niyong campaign. So, bakit kailangan ang mga media ay maging aware po dito? Yung Visibility is Key campaign ay merong iba't ibang components, no? At isa nga yung paggawa at pag-launch noong ating media guide for reporting, HIV reporting. So, alam naman natin kung gaano ka-importante yung role ng media in providing correct information and providing influence dun sa ating usapin patungkol sa HIV. At gusto natin na yung ating media practitioners ay makapaggawa ng inspiring stories at hindi ma-stigmatize yung ating mga kasama na mayroong HIV or people living with HIV. So, ito ay isang paraan para mabawasan or mawala yung stigma and discrimination na isang dahilan na nagdudulot ng takot, nagdudulot ng fear, lalo na dun sa ating mga tao na gusto sana magpa-test for HIV pero hindi na sila nagpapa-test dahil nahihiya sila o natatakot sila because of the stigma. So, if they are left untreated, ito yung dahilan upang humina yung kanilang resistensya at ito yung pwede nilang imatay. So, kaya gusto natin na mabawasan ng lang yung stigma and discrimination. At sa ganon, mahikayat natin yung ating mga kasama or kaibigan na magpa-HIV test. Alright, so thank you so much sa sagot mo, Doc. And ano po ang maipapayo natin sa ating mga kababayan na naka-encounter sila na may HIV? Ano po ba yung dapat silang maging pagtugon doon sa may mga ganong klaseng sakit po? Ang tao mo may HIV ay isa din katulad ng isang tao na walang HIV. So, dapat gano'n, natin na ang isang taong may HIV ay normal. Ang isang taong may HIV ay pamilya natin, kasama natin, kaibigan, at hindi dapat katakutan. Mas dapat nga na mas intindihan natin dahil mas mahirap yung pinagdadaanan nila because of the stigma and discrimination na experience nila. So, dapat mas maging maintindihan lang natin, hindi nila kailangan ng special na atensyon. Kailangan lang nila nung atensyon na kaya natin ibigay sa isang normal na tao. So, dapat alam natin kung siguro isang dahilan kung bakit natatakot ay yung mga maling paniniwala na pwede sila mahawa agad-agad. So, hindi po madaling makahawa yung HIV. Katulad na sinabi natin kanina, pinag-usapan natin kanina,
meron lamang pong 4 na dahilan kung transmission, mode of transmission. Una, na isasalin sa dugo. Pangalawa, sa pagkikipagtalik ng walang proteksyon sa isang tao mayroong HIV. Yung mother-to-child transmission, lalo na kung ang nanay ay hindi nagagamot. And then yung tawag dito, pag-share ng mga infected needles and syringes. So yun po yung mga mode of transmission natin. So yung po pakikipag-usap, hindi po pala yun. So overextend lang. Kaya ito po yung inyong campaign ngayon. Misconception po yung paniniwala na pwede kang mahawa sa paggamit ng personal na gamit ng isang taong HIV, may kubyertos or pakikipaghalikan or paggamit ng toilet or gamit ng taong HIV. Hindi po totoo. Yun po ay mga misconception natin patungkol sa transmission ng HIV. Alright. So, Doc, isa na lang po. Sa mga media po, ano ang inyong panawagan kung sila po ay hindi sigurado sa kanilang binabalita? So, saan sila pupunta at paano nila maitama yun? Dahil na-recognize po namin yung inyong malaking role para magpalaganap ng tamang impormasyon, dapat po din ay alam ninyo in the first place kung ano yung kwento. Alam po ninyo kung ano yung basics about HIV. At yung media guide po na naglalaman po ng mga facts, ng mga informasyon na pwede po ninyong i-share kung kayo po ay magsusulat at gagawa ng inyong mga stories. Alright, thank you so much po, Doc. Kung meron pa po kayong mga katanungan at mas gusto nyong makipag-partner with us, so ito po, nandito din po yung contact details ng ating mga partner organizations, ang TLF, ang TLF Share, at yung Achieve po, and of course, ang UNAIDS po ay pwede nyo kaming kontakin, makipag-communicate sa amin, kung meron kayong tanong, may suggestion po kayo, at kung gusto po ninyo makipag-partner sa amin, ay let us know po. So, contact us for more information. Alright, thank you so much, Dr. Ocampo. At sumasang-ayon din ang inyong lingkod sa tamang pagbibigay ng impormasyon para dito sa mga may sakit na HIV upang sa ganon ay maiwasan yung mga maling akala. Dahil lamang doon sa maling pagbabalita namin, yung pagbibigay ng lead na nagpupukaw ng interes sa mga maling akala. At kinatatakutan patuloy ang ating mga kababayan na hindi naman talaga, kundi ay bigyan pa nga natin sila ng dignidad at pagmamahal at tumulong pa tayo kung paano pa masolusyonan yung mga kanilang kalusugan na hinaharap dahil ang lahat ng ito ay may solusyon. Kaya tulong-tulong lamang dito sa ating mga mamahayag na magkaroon tayo ng tamang impormasyon hinggil dito sa librong inilungsad ng mga may advokasya nito. Narito si Ms. Elena Felix ng Network Plus upang alamin natin ang kanyang mensahe. Okay. Happy morning, Miss Horizon. Ngayon ay ginanap natin ang launching ng media guideline book, no? Na kung saan ito yung gagamitin ng ating mga media practitioners on how to handle HIV reporting, ganyan. So at least ngayon ay mas malinaw na magiging guide ito ng ating mga reporters, mga journalists on how they will report or i-handle yung mga HIV cases, no? Mas maganda na yung i-highlight natin ay yung mga stories talaga ng mga people living with HIV on how they cope up with the disease at paano sila ngayon habang sila ay nasa gamutan at paano rin sila nagko-contribute doon sa response, yung national response on HIV and AIDS. At siguro mainam din na pag-usapan na natin ito na openly, no, na mawala na yung stigma and discrimination against people living with HIV. Gusto namin na maramdaman bilang mga taong namumuhay ng HIV ay tao rin kami at pinapahalagan at nagpapahalaga rin sa mga mahal namin sa buhay. So sana ay tingnan din kami bilang mga taong namumuhay ng may HIV ay tao rin namumuhay ng may dignidad. Maraming salamat. Alright, so malinaw yon. At narito pa ang iba pang mga detalye dito sa naganap ng launching para dito sa ating mga kasama sa mamamahayag. Para sa amin ito at bibigyan pa ng linaw na iba pang mga opisyales at nariyan ng Department of Health
at ang iba pang mga nasa advokasya nitong HIV at ang AIDS. Kaya pakinggan natin ang iba pang mga payo nito para sa ating lahat, lalo na sa ating mga kababayan na hindi pa nakakaalam ng tamang impormasyon hinggil rito. And breast milk. Kaya po merong mother-to-child transmission dahil kung ang nanay ay hindi undetectable at nagpapasuso, pwedeng maisalin dun sa baby pag nilabas na. Pero pwedeng maisalin sa baby habang nasa sinapupunan. No? So again, sexual transmission, blood transfusion, use of infected needles and syringes, and mother to child. So yun yung 4 na mode of transmission. Salamat po dun sa nagtanong para klaro na po sa atin, no, kung paano na ipapasa yung virus. Hindi po siya naipapasa sa lamok, sa pakikipaghalikan, sa paggamit ng maruming toilet, pag halik or paggamit sa isang taong may HIV, pagyakap, hindi po. So, kaya gusto natin i-correct kasi ito po yung pinanggagalingan ng stigma. So, dapat po at this modern age ay maipalaganap natin yung tamang impormasyon at malaking tulong po yung media. Maraming salamat. Dahil may HIV yung nagbebenta, nahiwa niya yung daliri niya, napatakan yung pinya, yung kumain ng pinya, nahawa. Hindi kayo makahawa sa HIV pagka ganun. Pag ang dugo lumabas na sa katawan ng tao at na-expose na yan sa hangin, sa totoo lang, hindi ganun kadaling mahawa ng HIV. Hindi siya ganun kadaling mahawa. Nahahawa ang mga tao dahil kulang ang kaalaman nila or wala silang access sa mga pamamaraan para ma-prevent yung transmission. So ngayon na available yung options, share natin yung information na yun. No? So people would know how to prevent it and they would know where to get services. Maraming salamat, Mara. Meron po ba tayo? Yung mga reporters natin, yung mga pinapadala dito. Ito din yung experience namin dun sa mga batch ng mga media practitioners na tinaring namin dati na marami talagang aspeto ng paglalabas ng paglalathala na hindi nila kontrolado. No? So, I'm hoping na a media guide like this ay maaari namang mabasa din ng mga editors nyo. And hindi rin naman ho tumitigil yung programa ng yung advocacy ng ating mga civil society partners para abutin yung mga nagdidesisyon, no, sa ating mga media institutions para rin mabigyan sila ng awareness about the impact of how stories are laid out, no, yung impact sa community base sa paraan na kung paano tayo nag-cover ng stories. I think yung ni-raise ni Kuya is very important, no? Naabutan ko rin po kasi yung bahay lingam. Tuon ng programa ng atensyon ng HIV. Pero ngayon, nami-mainstream na natin siya. Kinakailangan i-mainstream, no? Because again, HIV is basically a development issue. It is something that everybody is affected, no? So we have to talk about it. Now, the major concern is yung issue ng confidentiality and how we treat this story or this information na nang-share sa atin. Kaya kami rin naglabas ng media guide, no? Na when people share their stories such as like this one, how do we handle it? No? Paano natin siya itatrato? Paano natin siya gagamitin? Because sometimes the information is there, pero the way we use it may backfire doon sa nag-share. No? Parang lalo siya nag-create ng stigma, lalo siya nag-create ng stereotype. So again, sa akin, ang paglabas ng storya ay isang magandang bahagi ng pag-mainstream. Mas magandang pag-usapan natin. Pero again, ang punto ko lang naman ay paano natin gagamitin ang mga story na ito? Paano natin ito aangulahan? At doon kami pumapasok na sa paglabas ng media guide. Isa sa paraan ay of course paglabas ng media guide. So again, critical ang role ng media na pag may information tayo na nakuha at binigay sa atin, ang challenge sa atin ay paano natin ito aangulahan, paano natin ito gagamitin para sabi nga namin, maka-inspire at maka-empower pa na iba pang mga communities. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Mara. Yes. Pangalawa, nakakahikayat kami ng mga tao na magpa-test kayo. Hindi ito death sentence. Ito kami yung namumuhan. Kung kailangan mo, yung mga newly diagnosed natin, kailangan mo nakausap, nandito kami.
nakikita natin yung naman talaga yung mensahe na hindi na dapat Hindi na po kami burden. At pangalawa, katuwang na kami ng gobyerno at ang iba pang mga tao sa pagsugpo nito. Yung pagtaas ng bilang, ibig sabihin ang epekto ng paglantad ay nakakahikayat na sila na magpa-test. Kaya tumataas yung bilang ng mga nadadiagnose. Kasi nawawala na yung takot, nawawala na yung hiya. Ay oo nga, magpapatest na rin ako. So yun yung mga bagay na positive naman talaga yung dating. Maraming salamat. Yung kaalaman at pananaw, you know, yung urgency naman po ay pwede natin maiparamdam pa rin na sa konteksto pa rin, hindi stigmatizing yung story. So parang how to find that balance, I think first kailangan siguro nung nagsusulat na siguro pag nabasa niyo yung buong ito, yung buong guide, you will have a sense of paano ba namin ibabalanse? Diba? So parang ang sa akin lang is, you know, that balancing act would depend now on the level of the knowledge of the writer. And you will have that sense pagka ikaw mismo informed ka. So I think that's the first step. Parang alamin muna natin kung ano yung basics, yung facts, yung mga tawag dito, ano yung hindi, ano yung don'ts, ano yung stigmatizing na words. And then from there, I believe ikaw mismo magkakaroon ka ng sense, ano ba yung balance? Alin, itong guide, but to be honest, na-curate po siya in such a way na mas madaling intindihan. And if you have more answers, you can also look at the additional references, may website po dyan, in different parts. So I hope, ang isang request ko lang, pag hindi po ninyo, share po ninyo ito sa mga kasama nyo sa work. And if you need more copies, let us know po. We can send you nasa ano naman, no? GB yung... But today, we want to remind you, hindi ka nag-iisa. In this support group, you'll find a space where you can share your experiences, your fears, and your triumphs. You have compassionate professionals who are dedicated. Join empowering discussions to help you gain more knowledge and take control of your life. Teach you about PrEP, PEP, and ARPIA, Kausap. Your friends and family are pillar of strength, ready to provide unconditional love. You can also choose to be part of something greater by volunteering and helping others. Our HIV volunteers are leaders in their own right. They are driven not by salaries or titles, but by sheer passion and the courage of their convictions. Sila ang tunay na mga bayani. We remember those who have walked this path and celebrate their down the walls of stigma and build bridges of understanding. If you or someone you know needs support, reach out to your local HIV support organizations. Remember, you are not alone in this journey. May komunidad na alalay sa'yo, handa kang yakapin, support you, and walk beside you every step of the way. With love, acceptance, and support, we can make a brighter future together. Because together, we are stronger. Together, we can end AIDS. Good afternoon
Good afternoon. Ang TLF Share Collective ay isang grupo ng mga peer educators, trainer, and advocates working on sexual health and human rights. Kami ngayon kasalukuyan nakaupo sa Philippine National AIDS Council bilang isa sa mga community representatives. Yung inisyatibo na ito na mag-revisit ng pag-develop nung media guide, mahalagang step towards opening up a dialogue with the media. Kung paano ba dapat natin nire-report yung mga stories in relation to HIV. Ayaw naman ako dyan kasi mamaya over pala yung mga lead namin. Instead na makatulong, lalo nakaka-depress doon sa mga may sakit na AIDS or HIV. So sir, gaano na ito kalawak itong ginagawa ninyo? At meron po ba kayong idea kung gaano nakadami ang may sakit na HIV? Maraming kaso tayo, pataas ng pataas pa rin yung kaso ng HIV at pabata ng pabata. Yung mga cases natin nung HIV dito sa Pilipinas. Yun, dahil siguro sa mataas din yung bilang ng population natin. Kaya siguro din hindi maiwasan. So sir, itong TLF, tama naman po kayo na yung maging involved na naman kami mga media kasi malaking tulong namin para magbigay ng tamang informasyon. So, ano po yung dapat na iiwasan pa bukod dun sa nabanggit mo na pagbibigay ng report dahil ito naka-highlights na para dito sa campaign sa tamang pag-report ng mga media dito sa ating bansa. So, yung talagang hindi natin makalimutan. So, words lang na maikinta sa isipan namin yun. Parang hindi ka magkamali. I think mahalaga yung role ng media at yung kanyang ginagampanan para ma-address yung stigma and discrimination. Kasi di ba pinakamahalaga pa din na sa dulo maraming konteksto yung HIV. Hindi lang basta siya health issue. Isa siyang human rights and development issue na kailangan pagtuunan ng pansin talaga at tignan. Hindi lang sila basta mga taong nabubuhay na may HIV. May mga kwento sila at vulnerabilities na mahalaga para sa atin. So, in short, para po bigyan pa rin natin sila ng dignidad. Bigyan ng dignidad. So, kapag po nagsusulat kami ng mga media, lagi namin isipin ito ba kapag bigay ng dignidad doon sa inire-report namin or baka lalo nakaka-depress, di ba po? May sakit ka na nga, ganun pa. So, sir, mali po ba yun na yung turing na para sa ating mga kababayan, mga ordinaryong mamamayan, na parang diring-diri sila or takot na takot sila sa kapag po meron silang kilala na may mga sakit na HIV kasi daw baka mahawa. Pwede po ba nang idiin natin yun na katulad na nabanggit kanina ng mga doktor, ng ating mga Department of Health na hindi pala dapat? Yung mga taong may HIV katulad natin, na kayang mabuhay ng normal at may dignidad. At lahat tayo ay posible na merong HIV. So, potential na may isa nakakilala, kapamilya, kaibigan, kasama sa trabaho na may HIV. At kung sila ay na-discriminate, hindi lang sila yung nasasaktan, hindi lang sila yung naapektuhan. Lahat tayo naaapektuhan. Oo, na hindi naman nakakahawa kahit mag-hug, kahit tumawa, makahalikan nga, di ba? Hindi naman. Wag lang sa sex talaga. Yung kissing ay merong required na number of gallons of saliva. Ganun ba? Oo nga pala, kasi kanina medyo late ako. Tatlo lang yung paraan para mahawa ka ng HIV. Una ay yung pag-share ng infected needles, unprotected sex, and huli yung mother-to-child transmission. Tatlo pa rin yun na paraan para ikaw ay ma-infect ng HIV. Ayun, so malinaw po yun. Okay sir, TLF na lang i-highlights po pa, baka meron pa po. At meron bang pwedeng, halimbawa kung may gustong makiisa sa inyo or yun nga po, or magbigay ng tulong, pwede po ba yun at paano? Maaari kayong bumisita sa aming FB page, TLF Share Collective. Meron din kaming for those na nakaka-experience ng stigma and discrimination, pwede silang lumapit sa online legal care, isang community access to redress and empowerment kung sila ay nakaranas ng stigma and discrimination na may kinalaman sa kanilang pagiging sa kanilang HIV status. Alright, sir, last na, idiin ko lang,
para doon, mensahe mo po para doon sa mga may sakit na HIV and AIDS na takot, na baka nandyan sa sulok lang, anong gagawin nila? Ako, pinakamahalagang mensahe pa rin, huwag matakot at mahiya. May mga taong handang tumulong sa inyo. Meron kayong malalapitan. May support system. Kailangan lang magsabi. Kailangan lang mag-reach. So mga kababayan, nakita natin kung gaano kahalaga pa rin itong mga sakit na mga HIV sa ating bansa, na hindi po dapat talaga bigyan natin sila ng diskriminasyon at ituring pa rin natin sila na parang normal lang, at para po ay mabigyan pa rin natin ng dignidad. Ito may mga sakit na HIV, malaking tulong na yung mga tamang pagbibigay ng impormasyon hindi sa kanila. Alright, so dito nagtatapos ang ating report mula dito sa Bailey Hotel Manila. Ang inyong Liz Horizon Chaser. Happy morning! I love you. Natuklasan mo na ba ang bisa at benepisyo ng magkasamang herbs at superfoods? Tumutulong sila upang palakasin ang ating katawan at ang ating immune system para makarecover at makalaban sa mga karamdaman. Ang Health Insight 15-in-1 and Health Insight 16-in-1 Herbal Coffee Blend ang dalawa sa pinakabasarap at pinaka-maaasahang herbal coffee blend na kaagapay at minahal ng masa. Huwag nang magpahuli. Subukan at patunayan ang nakakabilib na epekto ng Amazing Health Insight 15-in-1 and Health Insight 16-in-1 Herbal Coffee Blend. Happy morning with Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. First time ko to. Makikita natin talagang kayang may kinalaman ba ito? Dito? Oo. Oh,